Okay mga lods, welcome back to another content. Akala nyo tapos na, pero hindi pa, dili pa. So nagkaroon po na naman ng sagutan si TPC at saka si Rapido. Now, una muna nating i-take yung side ni Rapido, side ni TPC, tapos yung comment ni Rapido, tapos si Rapido, tapos yung ating take dito. Okay, so simulan na muna natin kay TPC. By the way, yung overarching context dito ay yung Jollibee crew, okay, na, well, in my opinion, inalipusta ng manager. So, alam nyo yan, nag-comment at nanood na rin kayo ng video ko, I'm assuming, so let's go. Okay, so banda rito na. Kasi ito yung hot take ni TPC. Yung katotohanan dito, no, mahirap mag-act on the spot, no, na tulungan mo yung isang taong obviously na abuso, lalo pa in the presence ng tao may kapangyarihan. Kasi malay natin, di ba, baka natatakot silang maging... Pause natin to. Shoutouts kay Dalawang Sentimong Kalye at saka sa Politikang Ina Mo podcast. Kasi isa yan sa mga pinag-usapan namin behind the scenes. Yung power imbalance between those who are in power versus those who are not in power. At saka yung monopolyo ng violence doon sa mga makapangyarihan. Pero that's another topic for another day. Kaso nga lang talaga, since nagpunta ako sa podcast nila, nabuksan yung mata ko sa mga ganitong klaseng power dynamics na tinatawag. Ito yung tinutukoy ni TPC rito. Yung imbalance na yon na nakikita mo, mali yung ginagawa ng manager mo. Pero, since takot kang mawalan ng trabaho, yes ka na lang. Tuloy natin si TPC. Yung susunod na biktima nitong buwisit na to. Hindi natin alam kung ano yung choices na meron sila. No? Malay nyo, kailangan nila yung trabaho, exactly, no? At ayaw nilang ma-hassle, no? By being right, by being righteous. Mahirap naman yung mahirap talaga mag-stand up minsan. Dito nga sa Pilipinas, diba, ang tindi na ng power tripping ng mga tao nasa posisyon. Yung power dynamics. Pero wala tayong magawa. Kasi yung iba takot sa atin magsalita. Yung iba takot kung ano yung magiging consequences kung sakaling bumangga tayo sa mga makapangyarihang nilalang. Kasi nga, yung monopoly of violence nandun sa mga makakapangyarihan. Makikita natin to in the micro scale of the manager and the employee. Dapat kasi, ano yung isang magandang sinabi sa akin nila Dalawang Sentimo dito. Isipin mo, kung wala yung mga empleyado, kung wala yung crew sa Jollibee, wala naman Jollibee, di ba? Sino magsaserve ng pagkain? Sino maglilinis ng mga tiles? Hindi ba yung mga empleyado? They are the backbone of every big company, and yet they are the one na talagang inaalipusta. So I just wanna show you that power dynamics na natutunan ko sa plataforma nila. Sana lumabas na yung debate para makita nyo kung paano kami magdurugan. At saka hindi naman siya debate as in yung ano. Pero it was very heated. It was very heated. Yun lang yung masasabi ko doon. Ang dali-dali sa kanila magpabura ng mga tao through legal and through, alam nyo na, dark things. Sabi dito nung isa, tingin ko naman alam niya, hindi nakasama sa work niya yung pinapagawa ng manager. Di lang siya makatanggi kasi need niya yung work. Baka tanggalin siya. Yo, yeah. Exactly, pre. Minsan na-outweigh ng needs mo yung pride mo, pre. Kaya nga, ako, nagsusumikap ako ng husto no, para magkaroon ako ng fuck you money para lagi akong may tapang na umalis sa isang hindi komportableng sitwasyon. Well, ganun naman talaga. Ganun talaga. Kapag kailangan mo yung pera, minsan lunok pride ka na lang sa maraming bagay. And that's the reality of life in general. Now, I would like to, kuha tayo ng magandang, yan. I would like to pause there, invite you na panoorin yung buong content ni TPC para makuha niyo yung full take niya. We did a little bit of service dito. And now, let's move on kay Rapido. Now, si Rapido kasi nag-comment muna siya. Ito yung comment niya. Sabi niya ganun dito. Kaya naging sensitive mga tao dahil one-sided mong komento. Well, I don't know if that's one-sided kasi nga wala namang side yung empleyado rito eh. Kasi mababasa natin, tutuloy ko kay Rapido, kung na-experience mo na maging service crew, baka pumanig ka pa sa manager. Stress sa trabaho yan mga yan, pare. Pareho silang mga empleyado kahit manager. Okay, kaya nila para pantanggal stress. Pantanggal stress ba yung binibilang yung tiles? I'm not sure. Kasi in my opinion, parang namamahiya ka ng tao sa ganun. Lalong-lalo na kung hindi mo naman pala kailangan gawin yun. Okay. Kung wala yon doon sa scopes and limitation ng iyong trabaho. Kasi nga, ang intindi ko sa service crew, yung common sense, ay dapat sila ang naglilinis. Hindi naman siguro janitor gumagawa nun. Pero within the food
service lang yung kanilang ginagawa. Tama, di ba? Pagka sumobra doon, hindi na nila dapat ginagawa yon. Hindi naman nga sila tagapagmana ng kumpanya, di ba? I mean, that's just simple stuff. Okay? Okay. At hindi para manghamak kami ng crew, at hindi para manghamak kami noon sa crew, binubuhusan pa para ng tubig sa mga endo na okay, nambubuhos pa sila ng tubig. I mean, what's the point of that? Huwag kang one-sided, magtrabaho ka para alam mo yung kalakaran dyan. Exaggerated ka masyado. Komento, akala mo aping-api. Isimpleng katuwaan lang yan. Internal tradition na kaming na hindi akma sa publika. So, ewan ko ang vibe ko sa sinasabi ni Rapido, siya ay manager. Tama. Kasi sabi niya dito, wag kang one-sided. Sabi niya rito, ito yung kicker dito At hindi kami para manghamak kami noon as crew. Okay? Hindi para manghamak kami noon. Hindi para manghamak. Okay? Kami noon as crew. Ay, crew pala siya. Sorry. Maling intindi ko. Kami noon as crew, binubusan pa kami ng tubig sa endo na. So, okay lang sa kanya na abusuhin for the sake of tradition. Yun yung sinasabi niya. And hindi pa yun. Nakala niya tumigil dyan si Rapido. Hindi. Kaya tayo meron ganito kasi may video si Rapido. Panoorin natin. Hindi ko lang mag-gets yung thought process, no? Hindi process na ito lang itong video. Napaka-sensitive mo naman. Okay. Huwag ka naman masyadong exaggerate magbigay ng opinion. Hindi mo lang inalam yung side ng manager. Ano ba yung side ng manager na dapat naming intindihin doon? Na tradisyon abuso ng empleyado. Hindi naman trabaho ng empleyado mag-inventory ng tiles 'Di ba? Hindi naman kasi nawawala yung tiles kung iisipin mo in a strict logical sense. Nandoon lang sa lapag yung tiles, hindi mawawala yon, okay? So bakit kailangan yung bilangin unless yun ang nasa handbook ng Jollibee? Ito yung scopes and limitation at kasama doon yung pagbibilang ng tiles. Okay? Pero kung wala yon, that's abuse. Clear abuse yon. You're telling me ngayon na okay lang na yung mga ganong galawan kasi nga harmless naman. Hindi harmless yun. It's dehumanizing na tinatawag. Kasi biruin mo, mahirap na nga yung trabaho ng mga tao 'Di ba? 8 hours to 9 hours yung trabaho. Tapos yung sahod, depende pa kung saang parte ka ng Jollibee nagtatrabaho. Meaning to say, pag nasa Luzon ka, medyo mataas yung sahod mo kumpara mo sa Mindanao. Pero parehas din naman yung manok na sineserve. Di ba? Shout out ulit sa Politikang Ino Mo Podcast. Ang dami kong natutunan sa inyo. Sana lumabas na yung debate para i-declare i-declare na akong talo at mga galit sa akin. Anyway, tuloy na natin. Alam mo, yung mga ganyan, matagal nang nangyayari yan sa mga service crew. Di ba, ibig sabihin normal pala na abusuin yung service crew. Kasi norm yun Di ba? Parang hazing yung dating niya I mean, I would understand if it's in the context of in the context of a brotherhood, di ba? Yung mga ganyan. Pero dito, this is work. Okay, I would see this as normal or acceptable behavior kung nasa isang kulto, 'di ba? Pag kulto kasi kung ano-ano yung ginagawa nila, you would see those bizarre behavior as quite normal in the context of that religious cult, 'di ba? That religious cult. That's what I'm trying to at least try to balance out the commentary ni Rapido. Pero tuloy natin. Dekada na yan, kahit nung panahon namin. Huwag kang sensitive. Yung mga yan, internal lang ng mga nangyayari yan, o tradisyon na yan sa mga empleyado. So may tradisyon pala ng pang-aabuso. Again, babalik tayo dun sa power dynamics, di ba? Yung monopoly of violence na very one-sided. Yung empleyado kasi hindi nyo naman pwedeng pagawain sa manager as tradition. Pwede bang utusan ng manager na tradition lang natin Kung ako nagbibilang ng tiles, ikaw ka? Kukulayan mo yung isang tiles o magano ka, 'di ba? Wala namang ganun It's very one-sided. Kasi 'di ba, ang point doon, wala naman kasi scope and limitation ng trabaho nung manager, nung empleyado, yung pagbibilang ng tiles. So, dapat yung empleyado, for the fairness sake, dapat may papagawa din na wala sa scope and limitation ng work ng manager. Tama, di ba? Na kapag may neophyte, di ba? Baga, minsan nga, pinapasayaw pa kami. Minsan, pag end of contract ka na, binubuhusan ka ng maraming tubig galing sa lababo. Bakit ganun? Hindi ba masama yun?
And that's okay with you? Come on, man. Pag ako, binuhusan ako ng tubig, nang hindi naman ako nakikipagbasaan doon, wala ako sa San Juan, at doon na lang sa konteksto na yon. Magagalit ako. Bakit naman ako papayag na basain ako? Tsa. It's not even about pride eh. It's about your rights. Magkaiba yun eh. Yung pride medyo ano pa yan eh. Standards yan na pwedeng mawala. Ito kasi karapatan eh na non-negotiable dapat. Diba? Pero normal yan kasi sobrang pagod na nga yung mga yan sa trabaho. Sige. Way na lang nila yun para maglibang. Sobrang pagod mo. Hindi ko alam kung experience mo na rin maging service crew. So, wait lang. So, kung parang stress reliever nung manager na pagbilangin yung crew. Tama? Diyos mio naman, patawarin talaga. Ako na-experience ko na kasi kaya alam ko na yung kalakaran na yan. Nagiging hindi na lang talaga magandang panoorin kapag isinapubliko mo yung mga internal na yan. O bakit nila isinapubliko? 'Di ba? Bakit isinapubliko ng manager at kinunan pa? Sana kung ang tip lang naman is entertainment for the crew. At saka wala naman akong doon sa video na napanood ko, wala naman akong nakitang ibang crew na tumatawa eh. 'Di ba kasi stress reliever entertainment yung dating eh. Wala naman akong nakita doon, tumatapik ng dibdib. Wala akong nakitang ganoon, rapido. Anong sinasabi mo exactly, 'di ba? Mali lang siguro kang in-upload. Pero sana naman, inalam mo rin yung side ng manager. Ano yung side ng manager exactly? Ano yung side niya doon? Na normal. Ang labo, men, sobra. Normal ba nangyayari yun? Yung mga komento mo naman na, ba't mo pa in-upload? Ano yan? Pag ina-upin mo yung mga, wala kasi nagre-reklamo. Hindi naman siguro ganun yung manager. Hindi naman ganun sobrang sama. Ha? The fact na in-upload nga niya sa TikTok niya. Or wag na nga yung in-upload binidyohan niya. That's already a red flag. Oh my God, ano ba to? parang ba't okay lang sa'yo na ganun-ganunin ka? Tapos pagka sinasagot ka ng mga tao, kasi meron akong may nag-comment kasi kanina sa akin, shoutout sa'yo tol, pamilyado yung tao na yun, tinatawag niyan troll. Tinignan ko naman yung Facebook ng tao, ano naman? Teka lang, ewan ko lang kung nandito pa yung Facebook niya eh. Hindi, TPC yan. Wala na, pero yung si Francis Kiko, shoutout sa'yo. Tsaka yung isa, pamilyado na yun eh. Wala lang blue check mark eh, pero legit naman, tol. Ano nila yan? Tradisyon nila yan. Huwag kang overreaction, exaggerate kung bigyan ng opinion, huwag ganun. Normal lang yan. Pabilangin ka ng tiles, hindi ka pinagmumukhang tanga. Kumbaga, sa loob ng trabaho, meron talagang mga ganyan, nangyayari yan. Hindi. Dapat sa trabaho lang. Tama, di ba? Trabaho lang dapat. Okay? Hindi dapat. Okay, sige. Kung nagkatrabaho ka, wag masyado. Ikaw yung dahilan kung bakit nagiging sensitive na yung mga tao ngayon eh. Simpleng biro lang. Akala mo, hindi. Yung mga ganitong commentary is to let people know that you have rights as well. Kasi hindi naman kayo makakaganito wala naman, sige nga, dyan sa mga yan, di naman sila parang si TPC or kahit ako eh. Of course, hindi ko naranasan maging service crew, pero naranasan ko rin magkatrabaho magkatrabaho ng minimum wage. Naranasan ko din yun. 'Di ba? Yung 8 oras, 9 oras na trabaho, naranasan ko rin yun. Pero so alam ko yung feeling na nagtatrabaho ka for the wages, yung talagang grind ng totoo. Ang point dito kasi, hindi naman nung araw hindi namin kaya magsalita sa management kasi hindi namin kayang buhayin yung sarili namin gamit yung boses namin eh. Ngayon kasi kaya namin, pero marami pa rin lumang ako at lumang TPC noon na hindi nila kaya mag-speak out. And kaya kami nag-i-speak out for them kasi gusto namin maging boses nila. Or kahit si TPC na lang, wag na ako kasi kupal ako minsan eh, di ba? ay, pinagtanggol pa talaga yung mali. Rapido naman. Tapi na, TPC, magka-content ka lang eh. Lumagay ka rin. Alamin mo yung side ng manager. Ano ba yung side ng manager? Nagtanggal nga ng Facebook, nagtanggal nga ng TikTok, nagtanggal nga ng social media yung manager. Di na nagsalita, nag-awol na. Kung yun ba talaga nangyayari o normal yun sa mga service crew? Kasi kung normal yun, ibig sabihin that kind of galawan is normal, which is wrong. Gets?
Hayaan mo lang magtrabaho, itrato mo lang tao, yun lang. Ewan na, anyway mga lods. Para sa akin, ang nanalo, ang galing ni Rapido, sobrang galing ni Rapido. Napaka-balanse niya dito. So, all 5 rounds kay Badang. Yun lang po yung sa akin for today, mga lods.